Alam niyo ba mga kabagang, ngayong araw na to, ating alamin kung bakit na wawala ang 5 piso. Ang 5 piso na nilagay ko sa ibabaw ng ref. Isa ka din ba sa mga bumili ng ganito, no? Yung ating wireless lavalier microphone, okay? So, ngayong araw na to, ituturo ko sa inyo kung paano gamitin to. We'll try kung paano i-set up ito. So, ipapakita ko sa inyo kung paano to gamitin, okay? So, i-unbox natin yung wireless lavalier microphone, okay? So, ipapakita ko sa inyo ang kanyang laman, okay? So, yan. So, mayroon tayong USB type na mayroong type C. Okay? So, yan yung kanyang pinaka-charger kasi type C, no? Okay? So, yung ating mga cellphone dapat type C din siya. Ito kasi yung receiver niya, no? So, itong kanyang port charger, charging cable. Yan, charging cable lang naman yan. So, pwede naman yan yung mga ginagamit natin na sa ating mga cellphone. So, pwede naman. So, yan, no? Yung ating receiver. So, type C din siya, no? So, pang type C lang tayo siyang cellphone. Okay? So, although mayroon naman yung mga pang micro, pero sa akin kasi type C yung aking ginagamit. And then, yan no, yung kanyang dalawang microphone. Okay, yan. So, may dalawa siyang microphone. So, yung microphone niya ay, kailangan ito kasi magkulay green. So, may power switch button to, no? Yan. Okay, may power switch button siya. So, dapat magi-green yan. So, yan no, nag-green na siya. Okay, so long press lang para mag-turn on yung ating microphone. So, wireless po siya, no? Okay, kung kahit saan ka, pwede mo siyang gamitin. And then, nabawasan din yung noise. Okay, so nag-reduce siya ng noise. Kaya maganda ito yung ganitong mga klaseng microphone. Okay, so yan. Nakalagay naman dito, no? Plug and play para sa ibang cellphone. Pero sa akin, hindi siya nag-plug and play. Kaya yun ang ituturo natin. 20 meters of accessible reception. So may 20 meters siya, no? And then precise radio. Okay, yan. And then clear timbre. Okay. Highly sensitive and then widely compatible. Okay, yan. So yan yung ating microphone. So, pwede siyang gamitin ng mga vlogger, no? So, wireless siya, okay? So, yung kagandahan, pwede siya sa vlogging, okay? Papakita kung paano, kasi ang aking gamit na cellphone ay Vivo. Okay, so yan. Ilalagay lang natin yung kanyang receiver, yan. Yung kanyang receiver, ilalagay lang natin sa kanyang USB port. Kung saan din tayo nag-charge, no? So, ilalagay lang natin yan. So, press lang, ano po. Tapos, pag okay na, although naka-ano na tayo, kahit ito yung naka-power on na, no? Power on natin. Power switch on natin yung microphone. Yan, no, naka-power switch on na siya. So, yan. So, kahit yan gamitin natin, hindi yan gagana agad. Kasi nga, kailangan mo pang pumunta sa settings. Yan po yung nakalagay naman sa manual. Pero ngayon, ipapakita ko sa inyo mismo sa video ito kung paano ko ginawa. Okay? So, yan. Turn on na siya. And then, play tayo ng video. So, test natin, ano? Mic test. Test 1, test 2, test 3. 1, 2, 3. Tingnan natin yung output niya. Kung anong nangyari. So, i-play natin. So, wala naman siya magbago. Kahit ulit yan. So, test natin, mic test. Test 1, test 2, test 3. Okay. So, bakit ganun pa din? Kasi nga, bakit ganun pa din? Kasi nga, naka-turn off pa din. No? So, yun. Wala siyang ilaw. Dapat meron siyang red color na napatunay or indicator light na working yung ating receiver. Okay? Yung ating receiver dapat working yan. So, paano natin gagawin yun? So, ngayon, papakita ko sa inyo kung paano i-set up yung ating receiver dito sa ating mga cellphone, no? Lalo na kung gamit may Vivo smartphone. So, pupuntahan mo lang sa settings, okay? So, settings lang po tayo, no? Yan. So, pag nakaka-settings ka na, okay, press mo lang yan. Or select mo lang yan. Then, search mo yan. So, may tinatawag tayong on the go, OTG, okay? So, yun yung pinaka-power supply natin para ito mag-turn on. So, hindi na natin kailangan ng ibang mga supply or USB cable or Type-C. Yan, no? Hindi natin kailangan. So, kailangan maka-enable lang yung ating OTG. Yan, nakalagay naman. When enabled, the phone can be connected to a flash storage drive or charge another device. So, yun, no? China-charge niya yung ibang device. So, bali, siya yun na yung pinaka-power supply natin. So, turn natin. So, dapat iilaw to, no? Yun, umilaw na. Okay? So, yun yung pinaka-basic. Okay? Pinaka-basic step natin para ma-turn on natin itong C receiver. Okay, so ngayon, magta-try ulit tayo. I-play natin, ano? So, play ulit tayo, okay? Turn on natin ulit yung microphone. So, yan, turn on natin ulit. So, turn on natin yung microphone natin, okay? Test 1, test 2, test 3, test 4, test 5. Okay, 1, 2, 3, 4, 5. Tingnan natin kung anong kaibahan. So, play natin. Kailangan tanggalin yung receiver para marinig yung ating boses. So, turn on natin yung microphone natin, okay? Test 1, test 2, test 3, test 4, test 5. Okay, 1, 2, 3, 4, 5. Tingnan natin kung anong kaibahan.
So yun, kitang-kita naman no, malaking pagkakaiba sa kanina. So mas gumanda yung kanyang voice at na-less yung or na-reduce yung kanyang noise. So yun lang po no. Papakita ko rin yung video na kung saan ginagamit ko ito. So yun, thank you for watching. Alam niyo ba mga kabagang, ngayong araw na to, ating alamin kung bakit na wawala ang 5 piso. Ang 5 piso na nilagay ko sa ibabaw ng ref. Okay? So pag nahanap natin yon, ibibigay ko sa inyo ang 10,000! Yay!